Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by DWSI 864. Tungkol ito sa BICAM deliberation kung saan sumabog sa galit si Senator Loren Legarda at nilecturean niya ang ang executive department, ang PBBM admin, lalo na yung gumagawa ng budget, and of course mga congressman. Kasi ang hilig nila ng insertion. Yan ang problema natin. For 3 straight years ng administrasyong ito, ang dami nilang ini-insert. Mabuti na lang may mga matitino tayong senadora. Ayaw namin ng insertion. Bakit hindi nyo ilagay sa NEP? Kung importante yan, ilagay nyo sa NEP. Ayan, salamat. Saludo ako dito kay Senator Legarda. Pakinggan natin. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw na ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here? Zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Pahayag ito ni Senator Lacson. Babala. Aburido na ang mga kongresista nito, mga politiko, kaalyado ng Administrasyong Marcos. Aburido sila sa pahayag na ito ni Senator Lacson. Salamat po, Senator Ping Lacson, sa wise move nyo na ito. Senator Ping Lacson said he will not sign the Bicameral Conference Committee report on the proposed 2026 national budget unless key provisions are corrected, citing concerns over health funding and infrastructure allocations. So ito ang kanyang sinabi: sorry, unless rectified in its final version, I cannot sign to ratify a BICAM report with 51 billion for MAIP. Ito po yung Medical Assistance for Indigent Patients. Yung pipila ka pa sa mga opisina ng mga congressman para makakuha ka ng guarantee letter para matulungan ka nila sa hospital bill mo. With nothing but guarantee letters from politicians and is not compliant with the Universal Health Care Act. Further, I will not associate myself with the 33 billion spending for unplanned and unvetted farm to market roads, Lacson said. The senator emphasized that health-related funds should be consolidated under the Department of Health's UHC program to ensure proper implementation and accountability. He warned that the use of guarantee letters from politicians undermines the intent of public health assistance. Sabi niya, all health-related funds must be subsumed under the Universal Healthcare Program of the Department of Health. Guarantee letters from politicians will only guarantee patronage politics, but not the healthcare needs of Filipinos, especially the indigents. Salamat po, Senator Lacson. Kahit sinasabi ko na nawalan na ako ng gana kay Senator Lacson yung pag-handle niya ng Blue Ribbon Committee doon sa flood control mess. Dito, saludo ako. Sana marami pang senador na katulad ng posisyon ni Senator Lacson na hindi pipirmahan yung BICAM na yan dahil kalukuhan yan, yung MAIP. Bakit ka, in the first place, yung pera na yan, pera ba ng mga politiko? Mga congressman, karamihan yan eh. Pera ba nila? No way. Pera ng taong bayan. Bakit pa parang nagpapalimos ang mga indigent patients natin? Kako. Kalukuhan yan. Tapos itong palasyo, may nabasa akong post, sabi ni Auntie Claire na hindi daw ibebeto ng Pangulong Marcos ang MAIP. Tutuloy daw yan pag dyan. Anong ibig sabihin nun? Wala, aliado nila gagamitin nila sa pampolitiko para ipapalabas na ang taong bayan may utang sa mga politiko. Kalukuhan yan
Ito kasing mga politiko, akala nila na ang taong bayan parang mangmang, utso-utso, na kailangan mong lumuhod sa kanilang tanggapan para may pamukha nila na utang na loob nila yung pagbayad sa ospital. Hindi pera ng taong bayan yan. Laking kaibahan, panahon ng Duterte. Meron bang mga ganyan, guarantee letters? Wala. Dahil gumagana yung malasakit centers yung naumpisang malasakit center ni Senator Bongo. Ang daming natulungan ng malasakit center. Hindi mo kailangang kumuha ng perma ng politiko. Punta ka lang, bawat ospital, panahon ni Tatay Digong, mayroon ng opisina ng malasakit center. Punta ka lang doon, magpa-interview para malaman yung kalagayan mo. Pag mapatunayan na indigent, wala kang kakayahan, automatic libre. Ganon ang sistema panahon ni Tatay Digong. Ang laking kaibahan ngayon, trapo, pal, whatever. Why? Because the president allowed it. Mga kalyado niya yan, mga ano. Kaya, punta tayo sa Farm to Market Road. 16 billion lang ang original niyan. My two flavors, ganang original, special. Pagdating sa Bicam, ginawang 32 o 33 more or less. Naging debate yan. Hindi na sila makagalaw, hindi na sila makadiskarte sa flood control project. Transfer naman nila sa farm to market route. Unplanned yan, unprogrammed, unvetted. Basta lang, pinansa, in-insert. Kalukuhan Again, mabuti na lang at may mga senador tayong matitino. Kasi kung pabayaan lang natin ang mga kongresista, wala. Kawawa tayo. Ngayon, saludo tayo yan, sina Senator Lacson, Gatchalian, yung mga maingay, Senator Loren Ligarda, Senator Aimee, Senator Pia Cayetano. Sana mas madaming hindi pipirma. At ito pa, babala ni Senator Lacson. Baka magkakaroon ng re-enacted budget for 2026 kasi nga sa deadlock hindi nagkakasundo ang mga senador at kongresista dahil sa mga insertion. Biruin mo, sa report ng PCIG, tinawag nila ang House Speaker mismo at saka Chairman ng Committee on Appropriations, King and Queen of budget insertion sa DPWH budget for 2026 dahil lumobo yung mula sa NEP, lumobo. Ang alam ko dyan sa batas, ang Kongreso i-approve niya yung NEP or pwede niyang bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Yan ang alam ko sa budgeting process. Bakit itong mga kongresista natin dinodoble nila ang mga deliberation kung saan sumabog sa galit si Senator Loren Ligarda at nilecturean niya ang ang executive department, ang PBBM admin, lalo na yung gumagawa ng budget, and of course mga congressman, kasi ang hilig nila ng insertion. Yan ang problema natin. For 3 straight years ng administrasyong ito, ang dami nilang ini-insert. Mabuti na lang may mga matitino tayong senadora. Ayaw namin ng insertion. Bakit hindi nyo ilagay sa NEP? Kung importante yan, ilagay nyo sa NEP. Noon. Salamat. Saludo ako dito kay Senator Ligarda. Pakinggan natin. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here? Zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation.